Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4. Quarter 2, Araling 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa tekstong naratibo, mga katangian ng kwentong bayan at pandiwang perpektibo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan sa pakikinig at pagbasa, mga kasanayang pagtanggap. Nakatutugon ng maayos sa pinatnubayang pagbabasa at pag-iisip. Nauunawaan ang tekstong naratibo, kwentong bayan. Naibabahagi ang sariling karanasan sa pagbabasa, pakikinig at panonood ng mga kwentong bayan. At nagagamit ang salitang may denotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Mga kasanayan sa pagsasalita at pagsulat, mga kasanayang produktibo. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. A. Mga aspekto ng pandiwa. Mga kasanayan sa panonood at presentasyon. Nailalarawan ang ipinahihiwatig na kahulugan ng mga elementong biswal gaya ng linya, hugis, kulay, espasyo, pag-aanyo at direksyon na nasa tekstong namasid o napanood. Mga nilalaman. Tekstong naratibo, kwentong bayan, ang mahiwagang singsing, mga katangian ng kwentong bayan, at paggamit ng mga bahagi ng pandiwang perpektibo sa pagpapahayag. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Balikan ang mga konsepto tungkol sa pandiwa, pang-abay at mga anyo ng pangungusap na payak at tambalan. Bumuo ng mga tanong na katulad ng nasa ibaba. Ano ang tawag? Number 1. Ano ang tawag sa ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari? Ang sagot, pangalan. Number 2. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan sa pangalan? Ang sagot, pang-uri. Number 3. Ano ang tawag sa salitang ginagamit na pamalit sa pangalan? Ang sagot, panghalip. Number 4. Ano ang tawag sa salitang nagsasaad ng kilos? Ang sagot, pandiwa. Number 5. Ano ang tawag sa aspekto ng pandiwa na tapos na? Ang sagot, perpektibo. Number 6. Alin dito ang pangalan? A. Halaman, B. Tumalon. Ang sagot, A. Halaman. Number 7. Alin dito ang pang-uri? A. Bahay, B. Malaki. Ang sagot,
B. Malaki. Number 8, alin dito ang panghalip? A. Ako. B. Kapatid. Ang sagot, A. Ako. Number 9, alin dito ang pandiwa? A. Maganda. B. Sumayaw. Ang sagot, B. Number 10, alin dito ang pandiwang perpektibo? A. Namasyal. B. Mamasyal. Ang sagot, A. Panghikayat na gawain, kwentuhan. Tanong, paano ninyo ipagdiwang ang Pasko? Ibahagi o ikwento nyo ito sa klase. Tunghayan natin kung paano ipagdiwang ng isang pamilya ang kanilang Pasko. Ano-anong kaugalian at tradisyon ng mga pamilyang Pilipino ang ipinakita sa salaysay? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pag-usapan ang mahahalagang konsepto tungkol sa kultura ng mga Pilipino. Kultura, ito ay paraan ng pamumuhay. Tradisyon, pinagsama-samang mga kaugalian na namana mula sa mga matatanda at naipasa sa mga sumusunod na henerasyon. Halimbawa, Pasko. Kaugalian, nakasanayang gawin. Halimbawa, pagiging magalang, pagkakaisa, pagsasama-sama ng pamilya. Tayong mga Pilipino ay may mayamang kultura. Kultura ang kabuang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Sakop nito ang mga kaisipan, kaugalian, tradisyon at gawin ng mga mamamayan. Ang kaugalian ay anumang nakasanayang gawin at ang tradisyon ay ang mga pinagsama-samang kaugaliang namamana mula sa mga matatanda at naipapasa sa susunod na henerasyon. Kabilang sa mga kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging magalang sa lahat ng pagkakataon, pagiging madasalin, pagpapahalaga sa pamilya at iba pa. Ang pagdiriwang ng Pasko ay isa sa mga tradisyon ng mga pamilyang Pilipino. Napapaloob dito ang mga kaugaliang pagsasama-sama ng mga miyembro ng pamilya, paghahanda, pagtutulungan, pagbibigayan at iba pa. Ang tradisyong ito tuwing Pasko ay lumilikha ng mga magagandang alaala sa mga miyembro, lalo na sa mga bata. Mahalagang pag-aralan ang kultura ng mga Pilipino dahil ito ay pagkakakilanlan natin sa buong mundo. Ito rin ang nagbubuklod at gumagabay sa atin. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bago ipabasa ang kwento, linangin muna ang talasalitaan ng mga bata sa pamamagitan ng pagpapabigay ng kahulugan ng mga salitang nasalungguhitan. Basahin ito at unawain. Number 1, umangkas. Ako ay umangkas sa motor ni Kuya upang magpahatid sa paaralan. Number 2, lumusong. Agad siyang lumusong sa tubig dahil gusto na niyang lumangoy. Number 3, nag-alala. Nag-alala si inay nang dapit hapon na at hindi pa nakauwi si ate. Number 4, nagdala.
Nagdala kami ng lambat upang makapangisda sa ilog. Number 5, ang sisidla ng isda ay gawa sa kawayan. Number 6, iniwan. Iniwan namin sa pampang ang aming mga damit nang kami ay lumangoy sa ilog. Number 7, mag-ingat sa rumaragasang tubig sa panahon ng tag-ulan. Number 8, karamihan. Karamihan sa mga tahanan ay may tubig kapag Pasko. Number 9, nahuhuli. Bokto ang isa sa mga isdang nahuhuli sa ilog ng Vintar, Ilocos Norte. Number 10, naging ugali na ng mga anak ang magmano sa kanilang mga magulang. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbabasa ng personal na salaysay. Gawain isa, pagproseso ng pag-unawa, dugtungang pagbasa. Disyembre 24 noon, nandoon kaming lahat sa family house ni na Mama. Ang 7 kapatid ni Mama ay kompleto, gayon din kaming mga anak nila at apo. Nasaan na ang mga bata? Tanong ni Lola Oping. Hay nako Mami, nag-swimming po sila. Sagot ni Mama. Baka may malunod ha? Pag-aalala ni Lola. Hayaan niyo pong makapag-banding ang magpipinsan Mami. Ngayon lang uli sila nagkikita-kita. Di bale, matatanda na ang ilan sa kanila. Sinabi namin na alagaan nilang mabuti ang mga batang pinsan nila. Wika ni Mama. Kahapon lang ay kumain sila sa labas pagkatapos na masyal sila sa sand dunes. Kaninang umaga ay nag-biking. Ngayon, nag-swimming naman. Hindi ba sila napapagod? Tanong ni Lola. Lola, Mama, pwede po ba akong sumingit sa usapan ninyo? Tanong ko, aalis na po kami ni Kuya Joe papuntang ilog. O sige JC, mag-ingat kayo ha, sagot ni Mama. Opo Mama, maraming salamat po. Paalam po Lola, sabi ko, sabay patakbong lumabas. Jo, pakibantayan mong maigi ang mga pinsan mo, pahabol niya. Opo La, wag po kayo mag-alala, tugon naman ni Kuya. Umangkas ako sa motor, hawak ang spaghetti, mga plato at mga tinidor. Kami ni Kuya Joe ang naghanda ng merienda naming magpipinsan. Habang nagluluto kami ng spaghetti ay abala rin sina Lola, Mama, mga tito at mga tita namin sa paghahanda para sa Pasko. May kanya-kanya silang gawain gaya ng paghahanda ng pagkain, paglulutuan ng tupig, mga regalo at mga pakulo. Pagdating namin sa ilog, dali-dali na akong lumusong sa tubig. Nagpabilisan kami sa paglangoy. Madali kaming nagutom dahil sa paglangoy kaya hindi nagtagal ay nagmeryenda na kaming magpipinsan. Hala, walang pinggan si Ate C. Napansin ko. Sayo na lang itong pinggan ko, sabay abot ang plato sa aking pinsan. Hindi na, okay lang, makiplato na lang ako, tugon ni Ate C. Sorry C ha, kulang pa lang nadala kong plato, pag-amin ni Kuya Joe. Okay lang kuya, walang anuman, sagot ni Ate C. Dorothy, pwede bang magkapinggan na lang kayo ni C? Tanong ni Kuya Joe sa isa pa naming pinsan. Siyempre, sagot naman ni Dorothy. Salamat Dorothy, sabi ni Ate C. Walang anuman ate, sagot naman niya. Kaming magpipinsan ay napakalapit sa isa't isa. Para kaming magkakapatid, kaya sobrang saya namin kapag kami ay magkakasama. Kung ano-anong katuwaan ang naiisip namin. Dapit hapon na nang makauwi kami sa bahay. Lola, dumating na po kami, sabi ni Kuya Joe. Dali-dali na kaming nagbihis para sa aming programa. Bilang pagsisimula sa aming pagdiriwang ng Pasko,
Kami ay nagsagawa muna ng maikling pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Umawit muna kami, pagkatapos ay nagdasal at saka nakinig na sa mga salita ng Diyos. Habang pinag-uusapan ang aral tungkol sa pagtitiis at pagkakaisa, naalala ni Lola ang mga hirap na naranasan nila ni Lolo Ben upang masuportahan ang pag-aaral ng 8 anak nila, kabilang si Mama. Sa hirap na naranasan nila, napaluha ako habang nakikinig sa kanyang pagkukwento. At bilang pagtatapos ng aming pasasalamat at pagsamba, pinuksan ni Papa ang Biblia at binasa niya ang awit 133:1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating paningin at ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Sa pangunguna ni Papa, sama-sama kaming nagpasalamat sa Diyos dahil masaya naming pamilya at sa mga natanggap naming biyaya. Mano po Lola, mano po Mama, Papa, mano po Tito, Tita. Nagunahan kami sa pagmano at pagyakap sa kanila pagkatapos naming manalangin. Merry Christmas! Halos sabay-sabay kaming sumigaw. Nag-family picture kami. Kami rin ay masayang naglaro at kumain. Lubos na natuwa ang lahat sa mga pakulo. Pagkatapos, nagpalitan kami ng mga regalo. Ang mga magulang namin ay nagbigay rin ng kani-kanilang mga regalo sa bawat isa sa amin. Pagkatapos ay nag-awitan kami ng mga kantang Ilocano na natutuhan namin sa aming mga magulang. Tinugtog namin ang piano, gitara at mga ukulele. Itinitigil namin ang pag-awit kung may nangangaroling sa tapat ng aming bahay. Anong saya namin? Sa tingin ko, si Lola ang pinakamasaya. Siya ang may pinakamaraming regalo mula sa kanyang 8 anak, mga manugang at higit sa 10 apong pare-parehong nakipagsaya sa Crisostomo Family Reunion sa araw ng Pasko. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa ang salaysay? Bakit? Palitang tanong, reciprocal questioning. Magsagawa ng salitang pagtanong, pagsagot tungkol sa mga pangyayari sa binasang akda. Mauuna ang guro sa pagtanong. Sasagutin ito ng mga mag-aaral. Pagkatapos, isang mag-aaral naman ang magtatanong at sasagutin naman ng guro. Gawin ito hanggang mapag-usapan ang mahahalagang pangyayari sa akda. Kahit hindi mo nabibigyan ng focus ang mga kaugalian at tradisyong na ipakita sa kwento. Basahin natin ang ilan sa mga pahayag sa kwento at tukuyin natin kung ano ang katangian ng tauhan. Lola Oping, baka may malunod ha? Jo, pakibantayan mong maigi ang iyong mga pinsan. Katangian ng tauhan, maalalahanin. Mama, o sige JC, mag-ingat kayo ha. Katangian ng tauhan, maalalahanin. JC, Lola, Mama, pwede po ba akong sumingit sa usapan ninyo? Aalis na po kami ni Kuya Jo papuntang ilog. Maraming salamat po. Paalam po, Lola. Sa'yo na lang itong pinggan ko. Katangian ng tauhan, maalalahanin, at mapagparaya. C. Hindi na, okay lang, makiplato na lang ako. Okay lang kuya, walang anuman. Salamat Dorothy. Katangian ng tauhan, maunawain at mapagpasalamat. Dorothy, walang anuman ate. Katangian ng tauhan, maunawain. Jo, sorry ha, kulang pala ang nadala kong plato. Dorothy, pwede bang magkapinggan na lang kayo ni Si? Lola, dumating na po kami. Katangian ng tauhan, mapagkumbaba.
Lahat, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Katangian ng mga tauhan, malambing. Dumako na tayo sa ikinilos ng mga tauhan sa kwento. JC at Joe, kami ni Kuya Joe ang naghanda ng merienda naming magpipinsan. Katangian ng tauhan, masipag. Mga miyembro ng pamilya, habang nagluluto kami ng spaghetti ay abala rin sina lola, mama, mga tito at mga tita namin sa paghahanda para sa Pasko. May kani-kaniya silang gawain gaya ng paghahanda ng pagkain, regalo at mga pakulo. Katangian, matulungin at nakikiisa. Mga miyembro ng pamilya, kami ay nagsagawa muna ng maikling pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Katangian ng tauhan, relihiyoso. Umawit muna kami pagkatapos ay nagdasal at saka nakinig sa mga salita ng Diyos. Katangian, madasalin. Sama-sama kaming nagpasalamat sa Diyos dahil sa masaya naming pamilya at sa mga natanggap naming biyaya. Katangian, mapagpasalamat. Pagkatapos, nagpalitan kami ng mga regalo. Ang mga magulang namin ay nagbigay rin ng kani-kanilang mga regalo sa bawat isa sa amin. Katangian, mapagbigay. Magpipinsan, nagunahan kami sa pagmano at pagyakap sa kanila. Katangian, magalang at malambing. Gawain 3, paglalapat at pag-uugnay. Lesson activity, mag-isip, magpares, magbahagi. Ano-anong kaugalian sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang naipakita sa salaysay? Ang sagot, pagmamano bilang tanda ng paggalang, pagpapahalaga sa pagsasama ng pamilya, pagpapakita ng malasakit sa isa't isa, halimbawa, pagbibigay ng plato, pagbabantay sa mga pinsan, pagkakaisa sa paggawa ng mga gawain tulad ng paghahanda para sa Pasko. Ano-anong kaugalian sa Pasko ang naipakita sa salaysay? Pagsasama-sama ng pamilya sa isang pagtitipon, pagdiriwang ng Pasko sa pamamagitan ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos, pagpapalitan ng regalo, pagkakaroon ng programa at kasiyahan sa pamilya, pag-awit ng mga kantang pangpasko at nangangaroling. Ano-ano pa ang mga alam mong kaugalian o tradisyon ng mga pamilyang Pilipino tuwing Pasko? Simbang gabi o Misa de Gallo, Noche Buena o pagsasalo-salo sa hating gabi ng Pasko, pagbibigay ng aginaldo o pamasko sa mga bata, pagsasabit ng parol at iba pang palamuting pamasko, pagbisita sa mga kamag-anak at ninong-ninang. Magbigay ng isang salita o pahayag na paglalarawan mo sa pamilyang Pilipino. Ipaliwanag ito. Mapagkalinga. Ang mga pamilyang Pilipino ay laging nagmamalasakit at nag-aalaga sa isa't isa. Sa kwento, ipinakita kung paano nila inalagaan ang isa't isa sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga bata, pagbabahagi ng pagkain at pagsasama-sama sa Pasko upang iparamdam ang pagmamahal sa pamilya. Kaugnay na paksa bilang 2, angkop na pananalita, magalang na pananalita. Gawain 1, pagproseso ng pag-unawa. Dayad, pumili ng kapareha at tukuyin ang mga magalang na pananalitang ginamit sa salaysay sa iba't ibang sitwasyon.
Pagkatapos, magbigay ng iba pang paraan ng magalang na pagpapahayag sa iba't ibang tiyak na sitwasyon. Isulat ang mga ito sa ikatlong hanay. Sitwasyon. Una, pagsali sa usapan ng matatanda. Magalang na pananalita. Lola, Mama, pwede po ba akong sumingit sa usapan ninyo? Iba pang angkop na pananalita, halimbawa, Mama, mayroon po sana akong sasabihin. Pangalawa, pagpapaalam. Aalis na po kami ni Kuya Joe papuntang ilog. Paalam po, Lola. Paalam po, aalis na po kami. Pangatlo, pag-uutos. Joe, pakibantayan mong maigi ang mga pinsan ninyo. Dottie, pwede bang magkapinggan na lang kayo ni Si? Joe, pakisuyo naman na bantayan ang mga pinsan ninyo. Ikaapat, paghingi ng paumanhin. Sorry Si ha, kulang pala ang nadala kong plato. Patawad po, hindi ko po sinasadya. Panglima, pagpapasensya. Okay lang kuya, walang anuman. Ayos lang po yun, wag po kayong mag-alala. Pang-anim, pagbati. Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyo. Pang-pito, pagsabi ng pagdating. Lola, dumating na po kami. Andito na po kami, Lola. Pang-walo, pagsang-ayon. Opo, Mama. Tama po, Mama. At panghuli, pagpapasalamat. Maraming salamat po. Salamat po ng marami. Bakit dapat tayong maging magalang sa anumang pagkakataon? Ang sagot, dapat tayong maging magalang dahil nagpapakita ito ng respeto, nagpapalakas ng ugnayan at nagpapakita ng mabuting asal. Nakakatulong din ito sa maayos na komunikasyon at pagpapahalaga sa iba. Gawain 2, pinatnubayang pagsasanay. Monologo. Ano ang sasabihin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon? Sabihin ng maayos ang pahayag. Lapatan din ng angkop na kilos o galaw ng katawan at ekspresyon ng mukha. Narito ang 1 hanggang 5 sitwasyon. Narito naman ang 6 hanggang 10 sitwasyon. Sagutan natin. Number 1, gusto mong matikman ang pagkain ng iyong kaklase, subalit hindi mo mahintay na bigyan ka. Ang sagot, kaibigan, mukhang masarap ang pagkain mo. Pwede bang makatikim? Number 2, aalis ka na ng bahay papuntang paaralan. Nasa labas ng bahay ang iyong lolo. Ang sagot, Lolo, aalis na po ako. Ingat po kayo. Number 3, hindi mo nagawa ang iyong takdang aralin. Pinapapasa na ito ng iyong guro. Ang sagot, Guro, pasensya na po, hindi ko nagawa ang takdang aralin. Maaari ko po bang ipasa bukas? Number 4, tatawagan mo ang iyong ate upang dalhin sa paaralan ang nakalimutan mong art materials. Ang sagot, Ate, nakalimutan ko po ang art materials ko. Pwede po bang dalhin sa school? Number 5, nasa simbahan kayo. May mga batang maingay. Pagsasabihan mo sila. Ang sagot, mga bata, pakiusap, tahimik kayo. Nasa loob tayo ng simbahan.
Number 6, nakita mong naglalaro lang ang iyong nakababatang kapatid habang abala kayo sa paghahanda ng pagkain. Pwede naman siyang tumulong para mapadali ang trabaho. Ang sagot, bunso, tulungan mo naman kami maghanda o sa paghahanda ng pagkain. Number 7, gusto mong matikman ang cake pero malayo ito sa iyo. Hindi ka naman makatayo. Ang sagot, pwede bang ipasa sa akin ang cake? Ang layo ko kasi. Number 8, player ka ng volleyball. Magsisimula na ang laro. Masama ang iyong pakiramdam. Kakausapin mo ang iyong coach. Ang sagot, Coach, masama po ang pakiramdam ko. Pwede po bang magpahinga muna ako? Number 9, nagmamadali kayo sa paghahanda ng pananghalian. Nakita mong naglalaro lang ang iyong nakababatang kapatid. Pwede naman siyang tumulong para mapadali ang trabaho. Ang sagot, bunso, tulungan mo naman kami para mas mabilis tayong matapos. Number 10, hindi mo nadala ang perang pambili mo ng merienda. Gutom ka na. Kakausapin mo ang iyong guro. Ang sagot, Guro, wala po akong dalang pera. Pwede po bang makahiram? Gawain 3, paglalapat at pag-uugnay. Kunwa-kunwarian, pag-usapan kung paano tutugunan ang mga sitwasyon at kung ano ang tiyak na dapat gawin o sabihin. Pagkatapos, gumawa ng dialogo bilang pagtugon sa mga sitwasyon. Gamitin ang angkop na tinig, kilos at ekspresyon ng mukha. Narito ang 1 hanggang 5 sitwasyon. Basahin at sagutan sa inyong kwaderno. Sagutan natin. Number 1, kaarawan mo. Maraming dumalo sa selebrasyon mo at bumati sa iyo. Marami ring nagbigay ng regalo. Kunwari, walang nagdala ng regalo. Ang sagot, ikaw. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Ang presensya ninyo ang pinakamagandang regalo para sa akin. Number 2, nagmamadali kang lumabas dahil mahuhuli ka na sa klase, pero umuulan at kailangan mo ng payong. Gusto mong tanungin sa iyong nanay kung nakita niya yung payong mo, pero may kausap siyang kumare niya. Kunwari, hindi ka maasikaso ng iyong nanay. Ang sagot, Nanay, pasensya na po sa panggugulo, pero nakita niyo po ba yung payong ko? Kailangan ko na pong umalis. Number 3, inaanyayahan ka ng iyong best friend upang matulog sa kanilang bahay. Alam mong dapat kang magpaalam sa iyong mga magulang. Kunwari, kung hindi ka papayagan ng iyong mga magulang. Ang sagot, naiintindihan ko po mama at papa, susunod po ako. Magkikita na lang po kami bukas sa paaralan. Number 4, napakagulo na ng inyong sala dahil sa paglalaro ng iyong mga kapatid at pinsan. May darating na bisita. Kunwari, hindi ka pinapansin ng mga kapatid mo at pinsan. Ang sagot, tara, sama-sama nating ayusin ang sala para maging maayos bago dumating ang bisita. Saglit lang ito.
At number 5, hindi sinasadyang nasagi mo ang pagkain ng iyong kaklase at naitapon ito. Kunwari, nagalit ang iyong kaklase. Ang sagot, pasensya ka na talaga, babayaran ko na lang ang pagkain mo o kukuha ako ng bago para sa iyo. Kaugnay na paksa bilang 3, pang-abay na pamaraan. Gawain 1, pagproseso ng pag-unawa. Ipabasa ang anekdotang isinalaysay ni Lola Oping sa kanyang pamilya noong araw ng Pasko. Ito ay may pamagat na para sa mga anak. Isinulat ni Lilibeth C. Agno. Naalala ni Lola Oping ang mga hirap na naranasan nila ni Lolo Ben upang masuportahan ang pag-aaral ng 8 anak nila, kabilang si Mama. Minsan kahit may parating na bagyo, nangisda pa rin kami ng lolo ninyo. Kailangan pa rin namin kumita ng perang panggastos at allowance para sa linggong iyon. Pagsisimula ni Lola. Inilagay ni lolo ninyo ang ilang lambat sa mababaw na bahagi ng ilog upang matulungan ko siya sa pagtanggal ng mga mahuhuling isda. Ang iba naman ay inilagay niya sa mas malalim na bahagi ng ilog. Tuwang-tuwa kami dahil napakarami naming nahuling isda. Hindi nga nagkasya ang aming malaking sisidlan. Nawili kami ng sobra sa pagtanggal ng mga isda sa mga lambat kahit madilim na noon at flashlight lang ang ilaw namin. Hindi namin namalaya na unti-unti na palang tumataas ang tubig sa ilog. Hindi naman kasi umulan sa kinaroroonan namin, subalit umulan daw pala ng malakas sa iba't ibang puok na dinadaanan ng ilog kaya mabilis na lumaki ito. Dali-dali naming tinanggal ang mga lambat dahil baka masira o tangayin ng malakas na agos. Parang Christmas tree ang mga lambat ng iahon namin sa tubig dahil sa dami ng mga nakasabit na bukto. Sa mga ito, iniwan muna namin ang mga lambat sa pampang at binalikan namin ang mga nasa mas malalim na bahagi ng ilog. Ngunit hindi na namin nagawang kunin ang mga iyon dahil nakita namin na lumaki ng bigla ang ilog. Nagmadali na kaming bumalik sa pampang upang hindi kami maanod o malunod. Naabot na rin ng tubig ang mga lambat na iniwan namin sa pampang, pati ang mga nahuli naming isda, hanggang sa tuluyan ng tinangay ng rumaragas ang tubig ang mga ito. Napakalakas at napakalaki na ng tubig, mabuti na lang at hindi kami naanod at nalunod. Nakaligtas kami ngunit wala kaming naiuwi kahit isang lambat o isang kapirasong isda. Halos hindi na kami nakatulog sa gabing iyon dahil sa lungkot, ngunit nagpasalamat pa rin kami sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Naiiyak na kwento ni Lola. Hindi ko na rin napigilang umiyak dahil sa narinig kong kwento ni Lola. Talakayin ang mahahalagang detalye ng kwento. Ano ang masasabi ninyo kina Lolo Ben at Lola Oping? Ang sagot, sina Lolo Ben at Lola Oping ay masipag, matyaga at handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kahit may bagyo, patuloy silang nangisda upang masuportahan ang kanilang mga anak. Gaano kayo kamahal ng inyong mga magulang, kapatid o lolo at lola? Ang sagot, mahal tayo ng ating pamilya dahil handa silang magsakripisyo para sa ating kinabukasan. Tulad ng ginawa ni na Lolo Ben at Lola Oping, ginagawa ng ating mga magulang ang lahat upang mabigyan tayo ng magandang buhay. Gaano rin ninyo sila kamahal? Magbigay ng patunay.
Ang sagot, mahal natin sila sa pamamagitan ng pagsunod, paggalang at pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo. Halimbawa, pag-aaral ng mabuti at pagtulong sa bahay ay mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Mga pang-abay na pamaraan sa kwento. Sagot, tuwang-tuwa kami dahil napakarami naming nahuling isda. Dali-dali naming tinanggal ang mga lambat. Mabuti na lang at hindi kami naanod at nalunod. Halos hindi na kami nakatulog sa gabing iyon dahil sa lungkot. Konsepto ng pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano ginawa ang kilos sa pangungusap. Karaniwan itong sumasagot sa tanong na paano. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may pag-uulit, gaya ng dali-dali, tuwang-tuwa, halos hindi. Pagsasaad ng kondisyon, mabuti na lang, o paraan ng pagkilos. Halimbawa ng pagsusuri, dali-dali naming tinanggal ang mga lambat. Ang dali-dali ay pang-abay na pamaraan dahil ipinapakita nito kung paano tinanggal ang mga lambat. Tingnan natin ang talaan. Unang kolum, pariralang pang-abay. Pangalawang kolum, salitang kilos, pandiwa. Pangatlong kolum, naglalarawan sa salitang kilos o pang-abay. Pang-apat na kolum, ayos ng parirala. At panglimang kolum, iba pang ayos. Una, nagmamadaling bumalik. Pandiwa, bumalik. Pang-abay, nagmamadali. Ayos ng parirala, pang-abay plus pandiwa. Iba pang ayos, bumalik ng nagmamadali. Pangalawa, unti-unting tumataas. Pandiwa, tumataas. Pang-abay, unti-unti. Ayos ng parirala, pang-abay plus pandiwa. Iba pang ayos, tumataas ng unti-unti. Pangatlo, mabilis na lumaki. Salitang kilos, lumaki. Pang-abay, mabilis. Ayos ng parirala, pang-abay plus pandiwa. Iba pang ayos, lumaki ng mabilis. Pang-apat, umulan ng malakas. Pandiwa, umulan. Pang-abay, malakas. Ayos ng parirala, pandiwa plus pang-abay. Panglima, lumaki ng bigla. Pandiwa, lumaki. Pang-abay, bigla. Ayos ng parirala, pandiwa plus pang-abay. Iba pang ayos, biglang lumaki. At panghuli, nawili ng sobra. Pandiwa, nawili. Pang-abay, sobra. Parirala, pandiwa plus pang-abay. Iba pang ayos, sobrang nawili. Pagkakaiba ng pang-abay at pang-uri. Pang-uri, naglalarawan ng pangalan o panghalip. Halimbawa, si Olivia ay maganda. Maganda ang naglalarawan kay Olivia. Pang-abay, naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Halimbawa, si Olivia ay magandang sumayaw. Magandang ay naglalarawan sa sumayaw na isang pandiwa, kaya ito ay pang-abay na pamaraan. Iba pang halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Siya ay mabilis tumakbo. Mabilis nagpapakita kung paano tumakbo. Maingat na itinago ni Ana ang liham. Maingat nagpapakita kung paano itinago. Malakas. Malakas siyang kumanta sa saliw ng gitara. Malakas nagpapakita kung paano kumanta.
Mga tuntunin sa pagbubuo at paggamit ng pang-abay na pamaraan. Ginagamit upang ilarawan kung paano ginawa ang kilos. Madalas nagtatapos sa ng ONG kapag ginamit bago ang pandiwa. Halimbawa, magaling siyang umawit. Minsan may inuulit na bahagi ng salita. Halimbawa, dali-dali siyang umalis. Maaaring sinasamahan ng pang-uring naglalarawan sa kilos. Halimbawa, maingat na tumawid si Lola. Ang mga pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan sa paraan ng pagsasagawa ng kilos. Ito ay nagsasabi kung paano ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos o galaw. Ang pang-abay na pamaraan ay maaaring nasa unahan o hulihan ng pandiwa. May ginagamit na mga kataga o salitang nagkakabit sa pandiwa at pang-abay. A. Pang-uri o pang-abay. Tukuyin kung pang-uri o pang-abay ang nasalungguhitan sa pangungusap. Number 1, ang aking lolo ay masayahin. Ang sagot, pang-uri. Number 2, siya ay masayang magkwento. Ang sagot, pang-abay. Number 3, si lolo ay palaging nakikipagtawanan sa amin. Ang sagot, pang-abay. Number 4, siya ay tumatawa ng malakas. Ang sagot, pang-abay. Number 5, hindi na siya malakas pero nagkukwento pa rin. Ang sagot, pang-uri. B. Tukuyin ang pang-abay. Sa lungguhitan ang pang-abay na pamaraang ginamit sa bawat pangungusap. Number 6, magaling magluto si inay. Ang sagot, magaling. Number 7, si itay ay matyagang nagtatrabaho. Ang sagot, matyaga. Number 8, ako ay nakikipag-usap ng magalang. Ang sagot, magalang. Number 9, kami ay taimtim na nagdadasal. Ang sagot, taimtim. At number 10, palagi kaming nagsisimba. Ang sagot, palagi. C. Hardin ng isang masayang pamilya. Panuto, hulihin ang paru-paro at padapuin ito sa tamang bulaklak upang makabuo ng isang pariralang pang-abay na naglalarawan sa inyong pamilya. Pagkatapos, gamitin ito sa isang pangungusap. Mga halimbawa. Tunay na nagmamahalan ang mga miyembro ng aming pamilya. Kaming magkakapatid ay palaging nagtutulungan. Madali kaming nagkakaunawaan kahit may problema. Kumakain kami ng sabay-sabay. At masaya kaming nagkukwentuhan tuwing gabi. Ika-4 na araw. Gawain 3, paglalapat at pag-uugnay. Ilarawan ang kilos. Hulaan ang kilos na gagawin ng iyong kaklase. Bumuo ng pangungusap na may pang-abay na pamaraan batay sa nakitang kilos. Maaaring ang salitang kilos na gagamitin ay tapos na, ginagawa o gagawin pa lang. Halimbawa, si Carlos ay nakaupo ng maayos. Sina Sayan at Carlo ay masayang nagkukwentuhan. Si Liza ay mabilis na tumakbo patungo sa paaralan. Si Marco ay maingat na naglalakad sa madulas na kalsada. At si Ana ay dahan-dahang nagbabayad sa counter ng tindahan. B.
Kilalanin at gamitin ang pang-abay na pamaraan. Basahin ang talata, salungguhitan ang mga pariralang may pang-abay na pamaraan. Pagkatapos, bilugan ang pang-abay na pamaraan. Ang pamagat, ang batang kaaya-aya. Napansin ng guro na si Emma ay kakaiba. Maingat siyang magsalita. Iniisip niyang mabuti ang kanyang mga sinasabi. Magalang din siyang nakikipag-usap sa kanyang mga guro. Kahit sa kaklase niya ay nakikipag-usap siya ng maayos. Hindi rin siya sumisigaw. Mababa lang ang kanyang tono. Malambing pa siyang magsalita. Siya ay isang batang kaaya-aya. Punan ng angkop na pang-abay na pamaraan ang patlang upang mabuo ang mga linya ng tulang pasalaysay. Gumamit ng mga salita o katagang nag-uugnay kung kinakailangan. Pagkatapos ng klase, dumiretso akong umuwi sa bahay. Gusto kong matulungan ang pinakamamahal kong inay. Dinidiligan ko ng maingat ang aming mga halaman. Winawalisan ko rin ng maayos ang aming bakuran. Kami sa pamilya ay palaging nagtutulungan upang kami ay agad makapaghapunan. Habang kumakain, masaya kaming nagkukwentuhan. Pagkatapos, kami ay sabay-sabay nagliligpit ng pinagkainan. Pabaong Kaalaman, Umbrella Gom 1, Villanueva 2018. Bumuo ng lagom ng mga aralin sa tulong ng mga salitang kaugnay ng naibigay na kaisipan. Tiyaking tama ang mga impormasyon at ilahad ang mga ito ng maayos at malinaw sa tulong ng tamang gramatika. Ang kaugnayan at kahalagahan ng bawat salita sa pangunahing kaisipan ay nagpapakita kung paano ang mga salita ay nakakatulong upang malinaw na maipahayag ang mensahe ng teksto. Ang mga salita ay ginagamit upang tukuyin ang tema, magbigay linaw sa ideya at magbigay ng emosyon o imahe. Kaugnayan. Ang mga salita ay nagbubuo at nagpapalawak ng pangunahing ideya ng teksto. Binibigyang linaw ng mga ito ang mensahe at layunin ng akda. Kahalagahan, nakakatulong ang mga salita para sa mas malalim na pag-unawa at tamang interpretasyon ng mensahe ng teksto. Halimbawa, kung ang tema ay pagkakaisa, ang mga salitang tulungan at pagkakaibigan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan. Umbrella Gom 2, Pagiging magalang. Pagpapaalam, pag-uutos, paghingi ng paumanhin, pagsali sa usapan ng matatanda. Umbrella Gom 3, Pang-abay. Pang-abay versus pang-uri. Pang-abay na pamaraan. Pariralang pang-abay ayos ng mga salita. At pariralang pang-abay nag-uugnay na kataga. Pagninilay, sagutin ang mga sumusunod. Ano ang iyong naranasan? Ano ang iyong naramdaman? Ano ang iyong gagawin? Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagsusulit, A. Maikling sagot. Sagutin ang tanong sa bawat bilang, isulat ang sagot sa patlang. 1 to 3. Ano-ano ang mga katangian ng pamilyang Pilipino batay sa napag-aralan mo sa linggong ito? Magbigay ng 3 lang. Number 4. Anong bahagi ng pananalita ang naglalarawan sa salitang kilos? At number 5. Anong tanong ang sinasagot ng pang-abay na pamaraan? Sumulat ng isang salita lang. Narito ang sagot. 1 to 3. Magalang, sama-samang nagdiriwang, mahilig sa handaan, may pananampalataya sa Diyos at iba pa.
Number 4, pang-abay. At number 5, paano. B. Pagtukoy sa bahagi ng pananalita. Tukuyin ang bahagi ng pananalitang nasalangguhitan. Pumili ng sagot sa sumusunod. Isulat ang titik sa hulihan ng linya ng tula. A. Pandiwa, B. Pang-abay, C. Pang-uri, at D. Pangalan. Ang pamagat, isang langit sa lupa. Ni Lilibeth C. Agno. Pabaong kaalaman. Ang aming pamilya ay tunay na masaya. Nandyan ang aming mapagmahal na mama at papa, pati rin si kuya at ang ate ko at kanyang asawa. Dati kami 4, naging 5 at ngayoy 6 na. Kahit na kami ay walang sariling bahay, kami naman ay kontentong nabubuhay. Alam kong ang Diyos ay magbibigay, kaya kami ay buong tiyagang naghihintay. Palaging nagtutulungan ang bawat isa, nagsisimba at nananalangin magkakasama. O anong saya ng magkaroon ng pamilya, isang pamilyang larawan ng langit sa lupa. C. Pagpuno sa patlang. Puna ng salita o parirala ang patlang upang mabuo ang diwan ng pangungusap. 18. Ako ay patlang na nakikipag-usap sa sinuman. 19. Ang angkop na pananalita ay patlang pakinggan. 20. Tayong mga Pilipino ay kilala bilang magagalang na tao kaya dapat tayong maging maingat sa ating patlang. Narito ang mga kasagutan. 6D, 7C, 8C, 9D, 10D, 11D, 12B, 13A, 14B, 15B, 16A, 17A, 18 magalang, 19 magandang, 20 pagsasalita o pakikipag-usap. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!